Ang tatalakayin po natin ngayong umaga ay ang patungkol sa mga pangako ng Panginoon. Okay? I want to share with you this morning the message of the Lord I entitled, God's Promises Are Yea and Amen. God's promises are yea and amen. Ito po ay nasa 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 and verse number 20. Ikalawang Korinto, kabanatang 1 at talatang 20. 2 Corinthians chapter 1 and verse number 20. Ang sabi po ng Bible, particularly, sulat po ito ni Apostle Paul sa ikalawang pagkakataon sa mga taga-Korinto. Ang sabi po niya, for all the promises of God in Him are yea. In Him, amen, unto the glory of God by us. For all the promises of God in Him are yea, in Him, amen, unto the glory of God by us. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami po ay makapagbibigay pansin sa iyo pong banal na salita. Lord, thank you for another day na ibinigay mo po sa amin. At salamat sa kalayaan na kami po'y nakakapakinig ng iyong mensahe. I pray, O God, I pray, O Father, that again this morning as we come to you, as we study your word, may you again talk to us and enlighten our minds. May you encourage us, Heavenly Father. Guide me, O God. Give me wisdom, O Lord. And please fill me with your Holy Spirit. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mabungang resulta ng ministeryong ito. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang bawat tagapakinig at tagasubaybay sa ministeryong ito. Umaasa po ako, Panginoon, na muli kami po ay iyong pagpapalain. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong bibigyang pansin, mga giliw na taga-subaybay, ay ang patungkol sa mga pangako ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, kapag po ating binigyang pansin ang pinakapuso ni Apostol Pablo, because we know that in the heart of the Apostle Paul, gusto po niya talaga magbigay kaliwanagan at magbigay kalakasan, particularly sa mga mananampalataya. Alam po natin ang background, alam po natin ang katayuan po ng Church ng Corinth, at ito po ang rason kung bakit dito po sa kanyang pangalawang panulat, mga kapatid. I mean, sa kanyang pong second epistle, dito po sa Church ng Corinth, sinimulan po niya sa chapter 1 sa napakahalagang paalala. Sa napakahalagang pahayag, mga kapatid. Tingnan niyo pong muli ang sabi po ng ating pong talata, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 1, okay, and verse number 20. All right, verse number 20. For all the promises of God in Him are yea, in Him amen, unto the glory of God by us. So makatutulong po na magkaroon tayo ng idea sa naging panimula ng kanyang pagsulat dito po sa mga mananampalataya sa ikalawang pagkakataon. Okay? Yes. Ito po, mga kapatid, ay nasa bahagi na kung saan si Apostol Pablo binigyang liwanag at pagpapakilala niya na ang Diyos natin, He is the God of all comfort. Remember? He is the God of all comfort. Naalala niyo po na sinasabihan niya yung mga Kristiyano na yung mga tribulations na nararanasan natin. Kasi katulad nga po ng mensahe natin kahapon, many are the afflictions of the righteous. Nilinaw natin na hindi ngayon Kristiyano po tayo, ang ibig sabihin, ang lakbay natin laging smooth sailing. Hindi po natin, mga kapatid, sinasang-ayunan
yung pong konsepto na kapag ka ikaw ay naging Kristiyano, wala ka ng problema, wala ng mga hirap, wala ng mga sakit. Manapa, niliwanag po natin na bilang mga Kristiyano, dapat asahan po natin, because this world is not our home, asahan po natin na talagang may mga atake ng kaaway sa ating buhay. At yun nga po yung binigyang diin ko po sa inyo, na sinabi po ng ating pong naging pagtalakay na talagang sa usapang Kristiyano, marami raw po ang afflictions. Okay? Many are the afflictions of the righteous. But the good thing about our message is that meron tayong assurance na ang Diyos ang siyang tiyak na magdi-deliver sa atin. And I know na ang marami po sa atin, naranasan po natin yan. Naranasan po natin na marami po tayong pinagdaanan. Naranasan po natin na humarap tayo sa mabigat na laban sa buhay. Naranasan po natin na may mga testings, may mga trials, may mga sufferings, mga kapatid. And sa lahat ng karanasang ito, kaya tayo po ay nandirito pa rin, mga kapatid. It is because of our deliverer. It is because of our God. Kaya nga ang importante lagi yung pong clear understanding ng mga mananampalataya. And that is why I also emphasize what the Apostle Peter said, that, "Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of the sufferings of Christ." So, si Jesus Christ mismo, ang sabi po ng ating Panginoon, okay? Sa akin, may kapayapaan kayo. In the world, you shall have tribulations. At ang encouragement niya, "Be of good cheer, I have overcome the world." So ito po yung pinaka-konteksto, mga kapatid, na sinasabi po niya sa mga Kristiyano, lalo na po, ang sabi niya sa pagbati niya sa verse number 2, okay, 2 Corinthians chapter 1 and verse number 2, "Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ." Tingnan niyo po yung mga statement ni Apostle Paul. Okay? "Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort." Ang sabi po ng verse number 4, ito po yung totoo po sa atin, "Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God." Amen? So, yun yung usapan, yun po yung pahayag, yun po yung masasabi po nating takbo ng pahayag ni Apostol Pablo. Sabi nga niya sa verse number 5, "For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ." So, ito po ang pinakapanimula sa kanyang pangalawang panulat na ito, mga kapatid. Ang kanyang naging diin ay ang patungkol sa Diyos natin na masasabi nating Father of mercies and the God of all comfort. Diba? Ama ng kahabagan, Ama ng awa, at ang sabi po, mga kapatid, ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. So ito po ang linya, ito po ang pahayag, ito po ang masasabi nating paksa na kung saan tinatalakay ni Apostol Pablo. Kaya sa Diyos meron tayong pangahawakan. So kaya importante po na ngayon, sa akin pong sesentruhan sa pagtalakay nito, pansinin po natin yung sinabi ng verse number 20. Ang sabi po, mga kapatid, "For all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us." Mga Kristiyano, mga minamahal, please be reminded na ang Biblia na meron po tayo ay aklat ng mga pangako ng Panginoon. Amen? We can say that the Bible, that the Word of God, ito pong aklat na ito ay aklat ng mga pangako ng Panginoon.
Mula pa po sa unang tipan, sa lumang tipan mga kapatid, hanggang sa ating pong pinag-aaralan na bagong tipan, we can notice na sa Bible po, napakaraming pangako ng Panginoon. In fact, meron pong mga naging partikular na kung saan sa kanilang pag-aaral, binigyan bilang po nila ang mga pangako ng Panginoon. Well, of course, it is good to always understand the context about the promises of God. Importante po yan. Kaya ang isang bagay po na gusto kong sabihin, kapag ka po ang pinag-usapan sa Biblia, partikular, ay ang mga pangako ng Panginoon, ito po ay dapat nating tayuan, ito po ay dapat nating panghawakan. Diba? Kaya nga, ang sabi po ng isa sa awit natin, standing on the promises of God. Amen? Standing on the promises of God. Gusto ko po yung ginamit na salita ni Apostol Pablo. For all the promises of God in Him are yea. In Him are amen. So siguro, ang unang magandang bigyan pansin po natin yung source. Diba? Yung source. Yung pinanggalingan ng pangako. For all the promises of God. Well, ito po para sa akin ay mahalaga na maintindihan natin kahit naman kung ang realidad ang pag-uusapan natin, nakakatanggap tayo ng napakaraming mga pangako. Tama po? Sa usapang tao sa tao, I believe mga kapatid, many times we experience na tayo po'y pinangakuan ng tao. And you know what? Ang gusto ko po na i-accomplish sa message na ito, ay mabigyang pansin po natin yung pinanggagalingan ng mga pangako. Kasi ang ating pag-uusapang pangako dito ay hindi po pangako lang ng tao. Hindi pangako ng pastor mo, hindi pangako ng kapatid mo, hindi pangako ng kaibigan mo, hindi pangako ng basta-basta kung sino. It is good to somehow clearly understand that the Apostle Paul cited that the promises, ang mga pangako ay mula po sa Panginoon. The source of the promises is God. For all the promises of God, di ba? Yun po ang gusto kong tanawin po natin, tingnan po natin. For all the promises of God. Hindi sinabing lahat lang ng mga pangako, kundi binanggit po for all the promises of God. So the source of promises, the source of the promises, mga kapatid, is God. Kaya po sa lahat sa atin na may mga pinagdadaanan ngayon, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mahalagang mahalaga na may Biblia po tayo na dapat panghawakan po natin sa usapin ng mga pangako ng Panginoon. So, may mga ilang talata po na gusto kong pansinin po natin sa ating pagtalakay nito. At sabi ko nga, intindihin po ninyo na sa ganitong paraan ng pag-aaral, sa time na ating pong gustong medyo marami po tayong matalakay, ay mabigyang pansin po natin sa oras, sa oras ng ating pagtalakay. Meron pong isang halimbawa, katulad po nung sinabi po ng Hebrews chapter 6 and verse number 13. For when God made the promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Mga kapatid, ang Diyos, siya mismo kasama sa usapan ng pangako. Diba? So, yun po yung kumbaga, garantiye, yung sarili mismo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na sa usapang pangako, laging importante kung sino po yung nangako. Tama po ba ako? Diba? Importante po yun kung sino po yung nangako. Halimbawa, sa salvation. Diba? Sa usapang kaligtasan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Titus chapter 1 and verse number 2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. So, what I am emphasizing to you this morning ay yung pinanggalingan ng pangako. Okay? Sino po yung nangako? Mahalaga po kung kanino nagmula, kung sino po ang nangako.
At ang ating pong po pwedeng panghawakan sa usaping pangako, ang nangako ay hindi nagsisinungaling. Amen? Hindi bumibigo at hindi nakakalimot. Kumbaga, pag nakabasa po tayo ng pangako, hindi po, kung Diyos ang pag-uusapan, yun po ay may katiyakan. So, kung papaano natin pangahawakan, mahalaga po, nakilala natin at alam natin kung sino ang nangako. So, the source of the promises is God. For all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen. So, here we can see the surety of the promises. Kasi ang sabi po, for all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen. So, sure po, pagka ang nangako po ay Diyos, tiyak po ang kanyang pangako. Amen? Hindi po ito bibigo. Hindi po ito sasala, mga kapatid. So, napakaganda po. Yung pong usapin, sino ang nangako? Yan po ay ang Diyos. Ang pinanggalingan ng pangako ay ang Diyos. Okay? Kaya po, dahil Diyos ang nangako, tiyak ang kanyang pangako. Kaya sa ating pong pahagi, mga kapatid, maganda pong ating pong tindigan. Tayo po'y tumayo sa mga pangako ng Panginoon. The stand on the promises. The stand on the promises. So, ito po, mga kapatid, actually, I think kahapon, I received a chat about the prayer request, nung presenting naging sitwasyon ng isa po sa member po natin sa Milan. And please do pray. And yung anak po ni Sister Mel, Brother June Pamintuan, sapagkat sinugod po sa hospital, nasa ICU po kahapon. So, kaya humiling po ako sa ilan na ipag-pray po natin sapagkat na dengue po siya, and in fact, pati po anak niya. Kaya ang request ko po ay patuloy po nating ipag-pray na makarecover, palakasin po ng Panginoon. So, nung ako po ay naka-receive ng message, si Ma'am Linda, nandoon po sila sa speaking engagement ni Bishop Andaya, doon po siya inabutan, and in fact, mula po nung nakaraang linggo, nakauwi sila. As I understand, kahapon lang po sapagkat na-confine din po siya sa hospital at talagang medyo matindi po ang atake ng kalaban. Okay? So, kaya sabi ko, nung tinalakay ko po yung tungkol sa mga afflictions, talagang no one can deny that it is really, it is true na sa buhay natin, marami pong afflictions. So, 'di ba, kay Nanay Maan, nag-express tayo sa pamilya nila ng pakikiramay. Marami pa po, mga kapatid. And to tell you honestly, kaya po ang ginagawa ko pag kami nag-pray request, okay, hindi ko po sinasabing, sige po, ipagpe-pray po namin sa prayer meeting. Sige po, right doon sa moment na yon, right that moment, kapag ka naka-receive ka na. Alam nyo, ito po yung isang sasabihin ko po sa inyo. Kapag tayo po ay meron pong somebody na nagsabi sa atin, pakipag-pray lang po, huwag po kayong oo. Huwag nyo pong sasabihin ipagpe-pray nyo po kung di natin ipagpe-pray. Ngayon, maaaring sincero ka na ipagpe-pray mo talaga. Kaya lang, the best thing na magagawa po natin once na may somebody na nagsabi ng kanilang prayer request, ang isa sa pinaka-the best na magagawa po natin, mga kapatid, ipag-pray na po natin kaagad doon sa moment na yon. Di po ba? So, doon sa moment na yon, para hindi po tayo sumira sa ating pong pangako na sinabi nating ipag-pray natin, sana tuparin po natin na totoong ipag-pray natin. So, kaya ipag-pray po natin magpatuloy ang ating mga kapatiran, na kung saan presently may mga pinagdadaanan. So, napakahalaga, napakaganda na ito po ay lagit-lagi ating pong papaalalahanan. So, maalala sa katotohanan ng paggawa ng dakilang Diyos sa kanilang mga buhay. Kasi may mga pagkakataon po na ilalagay ka ng Diyos doon sa sitwasyon na teka,
Pagka ba ganun na ang sitwasyon, pangahawakan mo pa rin ba ang Panginoon? Di po ba? So, ang puntos natin is the stand on the promises. Yung pagtindig sa kanyang mga pangako. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10 and verse number 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. For He is faithful that promised. So kaya sinimulan po natin. Sabi ko nga, hindi mahaba kasi naisip ko lang po yung talatang ito dahil nga po sa ilan sa mga chat na nakarating po sa akin. And you know, if you really want to encourage your brother, if you really want to encourage someone, I believe one of the best thing that you can do is to share the promises of God. I-share natin yung mga pangako ng Diyos, mga kapatid. At yun nga po yung ginawa natin pagtalakay. Sabi ko, nung nasa Blessed Hope pa lamang po ako, that is actually one of the verses na pagka po naaalala ko na, mga kapatid, yun po yung nagpapalakas sa akin. Yung bang sinabi po ni Paul, for all the promises, hindi yung some of the promises of God, for all the promises of God. In Him are yea, and in Him, amen. Yan po yung pagkapangako ng Diyos, tiyak po yan. Pagkapangako ng Diyos, totoo po yan. Pagkapangako ng Diyos, mapangahawakan po yan. Kaya nga, unang-unang bagay po na akin pong nais na sabihin po sa inyo, sa pagtayo natin sa mga pangako ng Panginoon. Okay? Una po, think. Thank God. Diba? Isipin natin ang Diyos na nangako. Diba? Think the one who gave the promise. Tingnan nyo po, isipin natin, sino ba yung nangako? So kung kayo po ay merong karanasan sa mga tao na nangako sa inyo, hindi tinupad, maiintindihan ko po kayo na hindi kayo pumanatag at mabalisa pa rin kayo sapagkat hindi mapangahawakan yung nangako. At marahil ilang beses nang sumira yung pong tao sa kanyang pangako. Pero mga kapatid, mga minamahal, ibahin po natin ang Diyos. Dahil sa tinatalakay natin, ipinakikita ko po sa inyo na ang Diyos na nangako ay tunay sa kanyang pangako. Okay? Romans chapter 4. Meron pong talatang magandang mabigyang pansin po natin sa usapin ng pagtindig sa pangako ng Panginoon. So, tingnan nyo po sa Romans chapter 4, verses 20 and 21. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Amen? So, doon po sa record ng Hebrews, for faithful is He that promised. Yung isipin po natin na yung nangako, tiyak natutuparin niya yung kanyang pangako, mapangahawakan sa kanyang pangako, enough reason for us to really stand. Diba? Kasi kung tutusin po, yung pong pagtindig natin, ito po ay may kinalaman doon sa ating pong pagkakakilala sa kung sino po ang nagsalita sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong mga pinagdadaanan ngayon, okay, ang unang-unang bagay na gusto kong sabihin sa inyo, isipin natin ang mga pangako ng Panginoon. Amen? Think the promises of God. Ating pong isipin yung pong mga pangako ng Panginoon. And then take the promises of God. Ang ibig sabihin po, hindi lang isipin mo na ito ang pangako ng Panginoon and then sa pagkakaintindi po natin, atin pong tanggapin. Take the promises of God and then trust. Trust the promises of God. Panghawakan po natin yung pong mga pangako ng Panginoon. Yun po yung concept, standing on the promises of God. So I am encouraging every one of you, anumang sitwasyon na kinalalagyan po natin. That is the reason why it is good to develop the habit of reading and studying our Bible.
Wag ho yung may Biblia lang po tayo. Basahin po natin, pag-aralan po natin, pagbulayan po natin. And it is good na meron pong mga ganito tayong pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat sa pamagitan nito mapapaalalahanan po tayo. At naniniwala po ako na napakahalaga po ng paalala. At ngayon po, ang ating pinag-uusapan, sabi ko nga, ang ganda kasi ng pagkakaugnay. Actually po, just for you to know, just for you to realize that in the ministry that I am doing right now, ang ginagawa ko po, like for example, kasi share ko pa lang po kahapon, ang iniisip ko na kaagad, ano kaya Panginoon? Ang maganda pong, di ba? Hindi po ako yung umiisip na ito tatalakayin ko. I want the Lord, I want the Holy Spirit to freely put in my mind and in my heart kung ano po yung tatalakayin po natin ngayon. Ang ginagawa ko lang po is prayer. Ako po ay nagpe-pray for God to give me sensitivity kung ano po ang message na gusto niyang iparating sa bawat isa sa atin. So, hindi ba ang ganda po ng order? Kahapon, binigyang pansin po natin na sa usapang Kristiyano, marami po ang mga kahirapan, marami po ang sakit, at malinaw po sa atin because this world is not our home, we can expect na ang devil po mamamayagpag. Kaya ngayon, ikaw mismo patunay, ikaw mismo patotoo, yung present problem mo, yung iniisip mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon, yung difficulties mo ngayon, yung sakit mo ngayon, yung pong mga afflictions na tinalakay po natin, mga kapatid. Maybe, ikaw mismo, nandyan ka sa ganyang sitwasyon. So ano ngayon ang magiging lakas po natin? Ano ngayon ang po pwedeng maging kalasag natin laban sa mga afflictions na meron po tayo? In fact, si Pastor Enrizel, just try to imagine, from Canada, kinailangan po nilang bumiyahe patungo po sa Arizona, sa Amerika, because of the situation of his mother. Yung kalagayan po ng nanay po niya, 'di ba? Na patuloy po natin ipag-pray na kasi kailangan ng i-biopsy po yung malaking bukol po, ano ho? So, yung nakita po sa kanya. So, let us pray for Mami Telma Mariano. Continue to pray for her, please. Yan, marami po, 'di ba? Kaya nga, eksakto many are the afflictions of the righteous. And then ang pinangahawakan natin, yung bang mga patotoo mismo, ng mga nakaranas ng matitindi at maraming afflictions na may Diyos na nagdi-deliver. Amen? Kaya nga, yun yung naging title po natin, God will surely deliver. Pinangahawakan po ba natin yan? Mga kapatid, mga minamahal, even in the life of Job, in the life of Joseph, and even the great man of God, the Apostle Paul, they experienced so many afflictions sa kanila pong buhay, pero sino po ang nag-deliver sa kanila? So, yun po yung makakalakas sa atin. Di ba? Pagka tayo po'y may sitwasyon, ang isipin natin, mga pangako ng Diyos. Think about His promises. Ang isipin natin yung mga pangako, sino yung pinanggalingan, sino yung nangako, di ba? So, yun po yung matibay Kaya pala, mga kapatid, may katiyakan at may kapanatagan at handang tumayo sapagkat kilala po ang nangako na hindi magsisinungaling, hindi makakalimot sa kanyang pangako at hindi po magpe-fail. Amen? Yung kanyang pong pangako is not fake. Okay? Yung kanyang pangako, mga kapatid, is faithful. Hindi po nakakalimot yung nangako. So, we can stand really on the promises of God. Pwede po tayong tumayo sa mga pangako ng Panginoon. Believe the promises of God, mga kapatid. And then claim it. Claim it. Atin pong i-claim sa liwanag ng Biblia. At tayo po'y sumunod sa kung ano po ang kalooban ng Panginoon. So, malinaw po mga kapatid, na sa ating pong mensahe ngayon, parang susog po ito doon sa idea na naintindihan natin that many are the afflictions of the righteous, pero may Diyos na nagdi-deliver. And then it is good
that if you can memorize 2 Corinthians chapter 1 and verse number 20, for all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us. Mga kapatid, mga minamahal, ang source ng mga pangako ay ang Diyos. Kaya sure ang kanyang mga pangako. At po pwede tayong tumindig sa kanyang mga pangako. Yung bang pagkakinakanta nating standing on the promises of God, that is very true to you, that you are really standing doon po sa kanyang mga pangako. Hindi po awit lang ito, mga kapatid. So think, di ba? His promises, yung kanyang think of His promises, and then take His promises and trust His promises. And of course, thank God for His promises. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya, yung tao po, ang po pwede lang sabihin, ipagpe-pray tayo. Pero syempre po, sa usapan ng encouragement, it is good. Kasi nakakalakas ng loob pag kami nag-a-assure sa iyo, di ba? Meron pong talagang tinitiyak sa iyo, okay, nandito lang ako. Sige po. Doon sa sinasabi ko po, naisipin natin ang mga pangako ng Diyos. Ano po yung ilan sa mga pangako ng Diyos na alam natin? Sa salvation, importante yung pangako ng Panginoon. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sa mga masasabi po nating pananalangin po natin, di ba? So, ano po ang pangako ng Panginoon? Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Mga kapatid, mga minamahal, tumawag tayo sa Kanya at Siya ay sasagot sa atin. Naku, yan po yung paborito kong prayer verse, mga kapatid. Yung call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Nung pong bigyang katiyakan ng Panginoon ng kanyang bayan, na kung tatawag kayo sa akin, ako ay sasagot sa inyo. And then sa New Testament version, yun po ang aking pong pinag-uugnay, na kung paano ang Diyos nangusap sa kanyang bayan, na sinabi niya, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Mga kapatid, in the New Testament, ang sabi niya, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. At nilinaw pa po sa susunod na talata, sapagkat wala raw pong humihingi na hindi bibigyan at humahanap na hindi makakasumpong at kumakatok na hindi pagbubuksan. So kaya ang naging point ko, di po ba? The asking privilege of God, the assuring promise, the asking privilege of the godly, the assuring promise of God, and the amazing power of God. So kaya po niliwanag ko sa pundasyon natin na magandang maintindihan natin yung source kasi makatutulong para panghawakan po natin. Halimbawa po, kilala mo yung nangako na sa kanyang 7 sinabi, 8 doon ang hindi mo pwedeng panghawakan, 8 doon ang hindi totoo. O kaya yung kausap mo na talagang ang tibay-tibay ng pangako sa iyo, pero alam mong wala pa, ni minsan na naranasan mo na nangako siya na tinupad, papanatag ka ba? Pero ibahin natin ang Panginoon. Because never na ang Diyos sumira at sisira sa kanyang pangako. Amen? Kung agree po kayo, type amen, mga kapatid. Hindi kailanman sumira, hindi kailanman sisira ang Diyos sa kanyang pangako. So, kung gusto po natin ng encouragement, isipin natin yung nangako at isipin natin ang kanyang mga pangako. And then take. Tanggapin natin and trust. Panghawakan natin, pagtiwalaan natin. Kasi katiwa-tiwala naman po siya. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, sa usapang kaligtasan, kung pastor mo lang ang nangako, medyo mahirap yan. Pero kung Diyos sa kanyang salita ang nangako, na you will never perish, then wala na, wag ka nang sumama po doon sa mga debate na nawawala raw po yung kaligtasan. Ang nangako na nga po, ang nagsabi na nga po ang Panginoon, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Tapos na po ang boxing. Wag na kayong pumatol doon sa mga, kung ayaw nilang maniwala na kapag ligtas ka, eternal life ang meron ka, na kapag ligtas ka, hindi ka na kailanman mapapahamak. Kung ayaw nilang maniwala doon, sa kanila po ang problema. But,
Sa atin po, iba eh. Kasi ang ating pinangahawakan, hindi lang yung pangako, kundi maging yung nangako. Malinaw na po ang pangako at katiwa-tiwalang lubos ang nangako. Why? For faithful is he that promised. Diba? In hope of eternal life. That God cannot lie. Diba? Ang sabi, ang Diyos na hindi nagsisinungaling at makapagsisinungaling. Kaya yun ang pangawakan natin sa kaligtasan po natin, 'di ba? Sa ating pong pagtawag sa Kanya, sa panalangin po natin mga kapatid, sa provision po sa buhay natin, 'di ba? Ang sabi nga po doon sa Hebrews chapter 13 and verse number 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, 'di ba? Oh, sapagkat siya rin nagsabi, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. So, mga Kristiyano, mga minamahal, kamusta ka sa pinagdadaanan mo? Huwag kung ano-ano iniisip mo. Pag may sitwasyon ka, ang isipin mo, pangako ng Diyos. Ang isipin mo, ang Diyos na nangako. Amen? Always think about Him. Always think of God, mga kapatid. Think of His promises. And then take it. Atin pong tanggapin yung pangako ng Panginoon. Actually po, ang dami-daming po pwede po nating gamiting example doon sa ating pinag-aaralan ngayon. Sa salvation po natin, ang mapangahawakan mo ay ang Diyos. Okay? Ang pangako ng Diyos, mga pangako ng Panginoon. At dito nga sa context po, maliwanag, ipinakilala siya na Father of Mercies, pinakilala siya the God of all comfort, na nagko-comfort sa atin sa lahat ng tribulation. So, hindi lamang po mga kapatid sa salvation, even in suffering, mga kapatid, we can trust God, we can trust His promises. Sa supplies, mga kapatid, we can trust His promises. So, kaya yun po ang mensahe natin. For all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen, unto the glory of God by us. So, kaya ngayon po, ngayong sandaling ito, lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay, malaking-malaki po ang maitutulong ng usapin tungkol sa mga pangako ng Diyos. Yung source, ang ating Panginoon. Yung surety, very sure ang kanyang pangako, mga kapatid. Tiyak po yun. And then, yung stand natin, yung pagtayo po natin, the stand, on His promises, so napakahalaga po niyan. Mga kapatid, isipin natin, anuman ang sitwasyon natin, isipin natin ang mga pangako ng Diyos. Isipin natin ang Diyos na nangako sa atin. Okay? Kasi pag hindi, may hinaan tayo ng loob. Pag hindi, baka bumigay tayo, baka bumitaw tayo, mga kapatid. Kaya yun ang susi. Kung may iisipin ka, ang isipin mo, pangako niya. Kung may iisipin ka, ang isipin mo, siya na nangako. Ang nangako at ang kanyang pangako. Amen? Yes. And then dahil ang pangako ay para sa iyo, take it. Tanggapin natin to. And then trust the promises. Pagtiwalaan po natin ang kanyang mga pangako. And don't forget to thank God. Diba? Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. So, mga kapatid, mga minamahal, we can trust without fear. Diba? Pwede tayong magtiwala ng walang pangamba, ng walang takot. At pwede tayong manghawakan ng walang pagkabalisa. At tayo po ay po pwedeng magpatuloy ng walang pagdadalawang isip o pag-aalinlangan. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating tinalakay kahapon, doon pa lang kung tutuusin, solved na dapat tayo. Why? Because God will surely deliver. Diba? Tiyak po yan. Kaya yung pong sitwasyon natin ngayon, meron kang kinakaharap na mabigat na laban, panghawakan mo that God is able to deliver us. God is more than able to deliver us. Meron kang mga kinaipitang sitwasyon, as long na ikaw ay talagang gaganap ng kalooban ng Panginoon, pwede kang pumanatag because God will surely deliver.
Siya po ang tiyak na magliligtas sa atin. So ngayon po, ang tinalakay naman natin, kaya ang encouragement ko sa inyo, mga kapatid, mag-memorize tayo ng verse. But of course, don't just memorize it. So, gawin nating panuntunan sa buhay, mga kapatid. Ang sabi po, ang aral po, maliwanag. For all the promises of God in Him are yea. And in Him, amen. Para sa kanyang kalwalatian. Diba? And to the glory of God by us. Kamusta po tayo sa usapang pangako ng Diyos? Kamusta po tayo sa ating pong pagharap sa lahat ng laban natin sa buhay? Ngayong sandaling ito, ating pong palakasin ang ating sarili or allow God to encourage us, to strengthen us sa mga sitwasyon. Si Nanay Telma po, nasa hospital sa Arizona po ngayon. Okay? So, tapos sila, Sister Mel, medyo malayo po sila. Nasa Pampanga po, yung kanyang anak, di po ba? So, hindi po birong laban po yan. Na malayo yung mahal mo sa buhay, kung wala kang Diyos na pangahawakan, paano na po? Kaya nga, importante lagi na meron po tayong Diyos na mapangahawakan. Amen? So, at yun po yung gusto nating maging encouragement sa bawat isa sa atin. Let us trust God's promises, kung ano po yung pangako ng Panginoon sa atin. At sabi ko nga po, higit kanino pa man, siya po na nangako po sa atin. 'Di ba? Siya na nangako sa atin. So, kaya kay Sister Mel, Pastor Enrizel, yung mami niya, Nanay Maan, yung naging sitwasyon niyo po, at ngayon, hindi naman biro yung pag-aalaga po sa kanyang magulang, ano po. So, pero panghawakan natin. So, alalahanin po natin si Nanay Telma, ganun din po si Gladys, sa Norho, di po ba? At ating pong panghawakan na may Diyos na talagang, like for example, si Ma'am Linda, nakauwi na po sila ngayon. Biyaya ng Diyos. Hindi biro yan, na siya po'y na-confine sa hospital, tas ang bibiyahin po nila, mga 9 na oras po yan. Kaya nga, pansinin niyo po, kahit ang inyong lingkod, mapapansin niyo po yan, every time that I'm posting, ang laging nasa una po ng hashtag ko po, thanks, prayer warriors. Mga kapatid, mga minamahal, ugaliin po nating lagit-lagi, i-rehearse natin yung mga pangako ng Panginoon. 'Di ba? So, yun po. Ayan na naman. May pumapasok na naman po sa aking isipan. Always rehearse, 'di ba? The promises of God. And then rely, 'di ba? On the promises of God. Yun po ang pinakamaganda na atin pong magagawa. Panghawakan ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos. Why? Because God's promises are amen. Okay? God's promises are amen. Iyon po ay mapangahawakan, ito po ay pwedeng maging kalakasan, kaya remember the source, ang pinanggalingan po ay ang Panginoon. Mahalaga lagi, mahalaga po, nakakatuwang makarinig ng pangako, pero issue po kung sino yung nangako. Okay? Malaking factor po kung sino po yung nangako. Kayo po ba'y may tiwala sa pangako ng Diyos? Higit sa kanyang mga pangako, siya mismo na nangako. 'Di ba? Siya mismo na nangako. Kaya atin pong ipanalangin ang isa't isa. Siyempre po, magandang tayo mismo ay patuloy na mabuhay, na nangahawakan sa Diyos na mapangahawakan, mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, ang iisipin natin lagi, pangako ng Diyos. Amen? Ito po yung i-take natin at pagtiwalaan natin, pangako ng Diyos. I hope na muli tayo po ay kanyang pinagpala. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for giving us this opportunity once again to hear and study thy precious words. Lord, thank you for always encouraging me. Thank you for always enlightening our minds, Heavenly Father. And thank you for meeting our spiritual needs. Ngayon pong pagkakataong ito, hiling ko pong patuloy
na ikaw ang siyang magbigay comfort sa pamilya po ni Nanay Maan, Panginoon, at kalakasan mo po at kaaliwan mo ang laging ibigay mo po sa amin. Ayon na rin po sa iyong salita at sa iyong pangako. Panginoon, hiling ko pong patuloy ang anak at apo ni Sister Mel, nawa dakilan Diyos, ikaw po ang siyang umabot sa kanila, ang iyong makapangyarihang kamay, si Nanay Telma, Panginoon. At ang amin pong hiling, ang gabay mo sa doktor at maging ang paggamit mo sa mga medicines na irereseta po sa kanila. Nawa dakilan Diyos, wala pong malalang sitwasyon. Huwag pong maging malala ang kanila pong kalagayan, kundi ang iyong pangako, dakilan Diyos, ang kagalingan sa mga may karamdaman. Gawad mo po sa kanila. Thank you po sa naging recovery po ni Nanay Linda, Panginoon, and may you continue to help her na makarecover. Si Rain, Panginoon, inaalala po namin sa iyo na nawa, ikaw po magbigay kalakasan kay Rain na makaya po niya ang treatment, ang surgery kung kinakailangan, at naway maging solusyon po ang treatment sa kanya. Kaya pati provision po, hinihiling po namin sa iyo. Ang sarap isipin na may Diyos po kami na mapangahawakan sa kanyang pangako, sa amin pong salvation. Your promise is sure, your promise is true, na hindi na kami mapapahamak. Sa mga sufferings namin, ikaw ang God of all comfort, na talagang aaliw sa amin sa lahat ng aming mga kalagayan at kahirapan. Sa supplies, Panginoon, ikaw po ang nangako ng iyong probisyon, kaya ikaw po ang aming laging pinangahawakan. At maging sa amin pong supplications and prayers, dakilan Diyos, thank you so much. Thank you because we believe na tapat ikaw, O Diyos, na nangako sa amin. Nawa, ang mensaheng ito ay nagbigay kalakasan sa bawat isa. Lagi naming maalala ang sinabing ito ni Apostol Pablo, that for all the promises of God in Him are yea, in Him amen, unto the glory of God by us. Thank you so much. Ikaw po, dakilan Diyos, ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan at dinadakila. Patuloy mo pagpalain po ang ministeryo ng Believer's Breakfast with BFDB, and may you continue to bless and strengthen your humble servant. Thank you for always enabling me, Panginoon, na makaganap sa gawaing ipinagkatiwala mo po sa akin. Gabayan mo po ang aking pamilya, si Marie sa kanyang araw-araw na pagtatrabaho, at ganoon din naman yung kanyang heart's desire, patuloy mo pong bigyang linga, Panginoon. Si Sophia, everyday protection, at ngayon po na siya nag-a-apply ng work, ibigay mo po ang tamang trabaho sa kanya. Lord, thank you po. Thank you po. At ang buong sanggahiyan po namin, ikaw po ang siyang magpala. Dakilan Diyos, sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat, lalo na po sa mga taga-subaybay, anumang kahilingan, anumang sitwasyon po nila, ang mensaheng ito ang maging kalakasan po ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Thank you so much po.